Okay, so welcome back to our tutorial. Okay, so let's go. Let's do it. So this is the continuation of the tutorial or the part 1 and the part 2 in our C++ tutorial. Before, we discussed about this topic up to looping, right? Now we are going to focus on array and functions. So this will be, make sure that you understand this topic. If you did not understand this topic, you cannot go here or you cannot execute these two topics, or you will be what do you call this one? It will be difficult for you to understand or difficult for you to execute the program if you don't know that previous topic. So that's why I recommend you to watch the part 1 and the part 2 of our tutorial, because this video will be the part 3 of our tutorial. Okay, Tagalog na tayo. I will convert this to Tagalog so that all students will understand how the program execute in the system, in the compiler. Okay. Then also to understand how the program read by the compiler. So one by one explanation. If in your school you didn't understand, you can watch this video so that you can understand what is that topic. Because for example, in your school is focusing on array, but sometimes because of in school it's like 1 hour or 2 hours only discussion. After that, other subject. So you cannot focus, or sometimes you cannot understand all the terminologies or all the functions of that topic. So now this video will help you to recall or to understand more, because I will explain here one by one, and also I'm using Tagalog version para maintindihan ng mga estudyante. Ang purpose ng video ko or tutorial ko is maintindihan nyo kung paano mag-program. Hindi yung naintindihan nyo yung pag-execute ng program, and that's, kung ano nakita nyo, yun na lang. Kung anong pinagawa sa inyo, sabihin mo, for example, pinagawa kayo ng teacher nyo is like this, using loop. After that one, pagkatapos ng loop, talon kayo sa array. So ngayon, ang mangyayari, kakalimutan mo na yung looping. Pero hindi mo siya naintindihan masyado. Or from if statement, pupunta ka na sa other subject or other topics, hindi nyo na babalikan. So minsan nakakalimutan, minsan din hindi masyadong naintindihan. Kaya itong video na to, ang purpose nito is to recall, to understand more na hindi nyo naintindihan sa school, kasi hindi nyo talaga maiintindihan lahat sa school. Maiintindihan nyo sa mga tutorial na napapanood sa YouTube. Mas maganda nga ngayon is nakikita na sa YouTube yung mga tutorial. Nung ako nag-college, hindi ako mahilig sa YouTube noon. Kaya talagang kailangan mag-focus ako dun sa school. But now, I will help you to understand the basic programming tutorial, which is C++ programming. Okay,
So we are focusing here these two topics. Okay, so this one is our C++ compiler, which is C3 5.0. So you can use also the DibC++. DibC++ is also good compiler for this one, C++. Okay. So ngayon, what is array? Yung kasi dapat yung maintindihan, what is array? Sasabihin kasi ng iba, pag pagtapos na dun sa isang subject, sasabihin, ay, alam ko na, ay, tapos na kami dyan, no? Kahit tapos ka na, kung hindi mo naman naintindihan, useless yung natapos mo na subject. For example, sabi nyo, nasa, ano na ako ngayon, nasa Java na. Dati, for example, ako ngayon ay second year college. Now in first year, I'm using C++. So sasabihin ng mga viewers or kung sino man nakapanood nito, ay nakita ko na to kasi C++. Huwag niyong iisipin yan kasi yung C++ or kung anong ituturo ko dito, magagamit nyo siya sa Java, sa Turbo C, sa C programming or Java or C# or whatever. This will help you to understand. Kasi sasabihin mo tapos ka na dyan pero hindi mo naman naintindihan. So parang hindi ako kumbinsido. Okay? So ngayon, what is array? Ano yung array? Ito yun. Ayan. What is array? Array is or arrays. I guess daw. Kantok dito. Arrays. So array is a multiple storage of values in a single variable. Ano daw yun? Gustong sabihin, yung array daw is pwede siyang humawak ng maraming numbers. Pero isang variable lang. Nagets nyo? Or hindi nyo gets? For example, ganito. Mayroon tayong 10, 20, okay, and 30, 40, 50. Sasabihin ng teacher nyo or nung instructor nyo, okay, paano mo siya ilalagay sa isang variable? Kung hindi nyo pa alam ang array, gagawin mo is ganito. For example, integer yan lahat. Ang gagawin mo is int, for example, int a is equal to 10. Int b is equal to 20. Okay? And c is equal to 30. Int d is equal to 40. Then int e is equal to 50. Yan. Tama yan. Okay? Tama ito. But, as you can see, every number, okay? Every number, there is a variable. A, B, C, D, E. So, gusto sabihin, kada numero or kada number, mayroon siyang variable. Okay? May humahawak sa kanyang variable. Pero ang array, isang variable lang, pero kaya natong hawakan 5 number na yan. So, paano siya? Pwedeng ganito ang declaration niya. Ito kasi, doon yan sa unang mga topic natin. Okay? Kaya kung hindi ka marunong mag-array, ganito ang gagawin mo. Which is, pwede naman. Pero, ang kagandahan ng array kasi, isang variable lang, pwede mo siyang ipahawak sa kanya ang ibang or 5 number, which is the same data type. Okay?
Ganito yan. For example, ang pag-declare ng array, how to declare an array. For example, like this, int numbers. Okay? Ganyan. Int numbers, ganyan. For example, 5. Means, this is the variable array which is have 5 elements. Ano yung 5 elements, sir? Gustong sabihin, yung number na variable is mayroon siyang 5 kayang hawakan. Kayang hawakan. It means, kung kanina iniisa-isa nyo, yung 10 letter A, yung B is number 20, yung C is 30, yung D is 40, yung E is 50. Isa-isang variable. Pero pag array, isang variable, pwede mong pahawakan ang 5 number. Okay, paano yan? Ganito yung pag-declare. In, then the variable, and then this is the elements. Elements, we start with the 0 element. So, ang pagbibilang ng element is from 0. So, paglagay niyan, ganito. Ganyan. Yan. Ganito yung variable. So, sa lagay mo dito is 10, 20, 30, 40, 50. Ayan. Ganyan lang. Ganyan siya i-declare. Okay? Yung variable or yung array, ganyan siya i-declare. So ngayon, yung 5 number mo, hawak lang siya ni variable numbers. Isang variable lang. Kanina, kung hindi kayo marunong mag-array, ito, kailangan mag-declare kayo ng 5 variable. Okay? Pero ngayon, nag-declare ako ng isang variable lang. Nilagyan ko lang siya dito ng number para gustong sabihin, kaya niyang humawak ng hanggang 5 number. Gets nyo? So ngayon, how to print or how to display the value of array. Kasi kung makikita mo, yung numbers array, yung array na to ay may 5 value. Kaya lang gusto ko siyang i-print. Para ma-display siya, siyempre gagamit ka ng cout. Ang cout is display. Kaya lang, para ma-display mo siya, kailangan gamitin mo yung loop. Ano yung loop? Yung para mag-iterate siya kasi kung makikita mo, ang bilang nito, ganito. Halimbawa, mayroon kayong, halimbawa ito, 0, 1, 2, 3, 4. Yan. Lagi siyang magsisimula sa 0. Ang array is laging magsisimula sa index 0. Okay? Index 0. Ito yung mga value niya na nagsisimula sa index 0, 1, 2, 3, 4. Ayan. Paano siya display? Gamitin natin yung for loop. So, 4. So, paano yan? 4 int I is equal to 0 int I is less than 2, 5. Then I plus plus. So, para ma-display yan, ganito lang gagawin mo. Cout numbers. Okay? Asan yung numbers na to? Ito yan, oh.
Kaya lang, i-display ko tong 10, 20, 30, 40, 50. So, may ganyan yan, di ba? So, ito, may ganyan yan. No? Kaya lang, para ma-display ko yan, lagyan ko na ng end line dito. Para ma-display ko ito, 10, 20, 30, 40, 50. Ito yung element niya or index. Magsisimula ako sa 10. So, ano yon? 0, di ba? Pag print ko to, or pag niran ko to, ano kaya ang magiging value niya? Ang magiging value niya is always 10. 5 ikot kasi ito eh. Pag ganito kasi 4 na ikot lang siya kasi nagsimula sa ganito na lang. From 1 or equal to 5. Ganyan. So, kailang hindi kasi natin pwede palang gamitin yung 1. Alam mo kung bakit? Kasi yung array, laging nagsisimula sa 0. So, laging magsisimula sa 0. Kasi kung 1 to 5 yan, pag niran ko yan, magsisimula yan dito sa 20. Nagets nyo? So, simula tayo sa 0, pero wala na tong equal. Ayan. Para hanggang 4. Pero nagsimula sa 0, so 0, 1, 2, 3, 4. So, 5. Okay, kasama yung 0, so naging 5. Ngayon, paano ko i-print yung 10, 20, 30, 40, 50? Ilalagay ko dito is letter, itong variable I. Sir, bakit nalagay mo yung letter I? Kasi ganito ang basa niya. Una, babasahin niya to. Ang basa niya dito is, sabi ng compiler, nag-declare ka ng array, na yung array is may 5 number. Okay? Yung 5 number na yon nilagay mo sa variable na numbers. Array variable. Okay. Ngayon, napasok dito yung magbabasa. Pagbasa niya, sabi dito, paiikutin ko siya simula 0 hanggang 4. Hanggang 4 lang, hindi na aabot ng 5 kasi walang equal. So, iikot ako ng 5. From 0 to 4. So, 5. Kada ikot, kukunin mo yung number. Yung 0. Ito yung 0. Index 0. Parang ganito kasi yan eh. Punta ko ng Excel. Yan. Ganito kasi yan. Explanation yan. Parang may ganito ka. 1, 2, 3, 4, 5. Paano ba ito? Ano yun? Yung table. Ang ganito na lang yan. 10. Ito yung 10, 20, 30, 40, 50. Yan, ganito yan. Ito yung array, numbers. Numbers 5. Yan. Yan yung array. Okay? Ito yung laman niya. Yung laman niya, saan ba yung grid dito? Formatting. Gawin natin na delete na lang natin ito. Ay, shit. Yan, ganito na lang. And then, itong mga kolom-kolom na to, yan, ito. Naka-index 01. Ang bilang yan, 0, index, ito naman yung index. Ito 0, 1, 2, 3, 4. Yan. Makikita mo, ito, 0. So, may laman siyang 10. Okay.
Ito naman, index 1, may laman siyang 20. Index 2, may laman siyang 30. Index 3, may laman siyang 40. Hanggang 4, may laman ng 50. So, ganito yan. Isang number lang or isang variable pero may 5 siyang number na hawak. Pero ang simula ng bilang nun, parang ganito. 0, 1, 2, 3, 4. Lagi siya magsisimula sa 0. So, pag printin ko to, mangyayari, ipiprint niya itong 50, pababa. Okay? Yan. 10, 20, 30, 40, 50. Okay? Para malaman nyo, para maintindihan natin, lagay natin dito, numbers, ito, numbers, yan. Tapos, ganito natin, numbers, tapos I, tapos ito, yan natin equal, yan, plus, equal, tapos ganyan. Okay? So ito, ipiprint niya yan. Pero ito nagbabago. Okay, try nga natin kung tama ito. Ano kung sinta? Mali. Kailangan dito is plus itong I. Okay naman. Gusto kong makita yung error. And I concatenation I. Dapat gana to. Okay. Kita mo naman siya. Gusto kong mabasa yung error. Mali lang ata yung ano ko. Concatenation. Ano kaya kung ganito? Yan. Tapos ganito. Tingnan natin. Ayun. Imbes na yung plus, sa iba kasing programming, sa Java, pwedeng plus lang yan. Plus, it means idudugtong mo lang. Idudugtong. Concatenation. Pero pag C++, pag sa Java, plus pwede. Pero pag sa C++, ganito yung concatenation. Concatenation, it means parang idudugtong mo siya. Idudugtong mo dun sa ito. Kaya ito, numbers, may ganyan. Makikita mo yung output. Natin yung output. Number, kung makikita mo, ito nagbabago. Kasi wala siya sa single quote ay wala siya sa double quote. Ito, kung makikita mo, nakakulong sa double quote. Kaya, laging ipiprint yan. Pero ito, wala siya sa double quote. Kaya, nag-iiba ang value niya. Sa unang ikot, 0. Okay? Ito naman, 0. So, kaya, ang nangyari, kinuha niya tong 0 index. Okay? Or element. Next, sa pangalawang ikot niya, magiging 1 to. So, yung number niya, ito lagi niyang ipiprint. Number 1 yan. Tapos may kulong. May kulong na ganito. Ito naman, ayan. Simula dyan hanggang dyan. Ito yan o. Yan yung naka-yellow. Itong letter I dyan, yan yung 0. That number na to, ito yung naka-fix yan. Yan. Then, number 1, kaya ang print niya is 20. Hanggang sa mag-loop siya na makuha niya yung lahat ng elements. Ayan.
So sana nag-gets nyo kung ano yung array. Array is a container or is a storage of data which is the data is in single variable. Gustong sabihin, kahit may 10 kang number pero pinapahawakan mo lang siya sa isang variable. I-specify nyo lang kung ilang element, kung ilang element ang kailangan niyang i-store dyan. So, kung kailangan ilagay ko, nilagay ko 5, limang number din dito. So, ngayon, pinaikot ko, gusto kong i-print, so hanggang 5 ikot lang to. Kaya ang nangyari is ito. Print niya yung laman nung array. Okay? So ngayon, gusto kong gawin is yung array na to, kukunin ko yung sum. Okay, kukunin ko yung sum. Paano ko kukunin yung set? Gagawa ko dito ng isang variable. Int sum is equal to 0. So 0 pa lang siya. Pagdating dito, sum is equal to sum plus number letter I. Yan. Variable I. So ang mangyayari, sa unang ikot, I is 0, so 10. Ito may 10 to. So, ang mangyayari, ang basa niyan, 0 plus 10. Paano naging 10, sir? Kasi sa unang ikot, 0 siya. So, ito 0. So, number 0, ito yon 10. So, hanggang makuha niya yung total. So, ang total, ilalagay natin dito. Kasi natin to, i-comment ko yan. Ang total will be here. Okay? The sum of all array element is ganyan. Sum. Tapos, lagyan ko ng end line dito para makita natin. So, ganito yung nangyari. The sum of all array element is 150. Gusto kong i-print pa to para makita nyo lahat. Ganito. Yan. Una, print niya to. Yan. 5 beses niya piniprint yan. Paano yung print? Ganito. Kinuha niya lahat ng elements hanggang 50 kasi 5 ikot ito. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 5. Ngayon ito nagbago. So 0, 10. Tapos magiging 1, 20. Magiging 2, 30. Magiging 3, 40. Magiging 4, 50. So, nakuha niya, na-print niya yung element. So, na-print niya ito. Nung na-print niya na, kinuha niya yung sum, okay? Kinuha niya yung sum, din-display niya dito. Okay? The output will be, ayan, 150. So, napakadali na ng array. Ano? Marami pa tayong gagawin sa array. So, okay. Kung makikita nyo to, yan is fixed number. Yan ay laging 5. Okay? Paano ko yan gagawin na i-ask ko yung user na mag-enter ng number? Kasi ito, pag niran mo laging 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Lagi siyang ganyan ang number niya pag niran mo. Paulit-ulit mong iran, laging ganyan. Gusto ko, yung user ang mag-i-input. For example,
index 01, array index 01, index 01, array index 0. So, gagawa ko ng number. Mag-i-enter yung user. Okay? So, paano yun, sir? Gawin natin dito. Halimbawa, int array is equal to 5. Ganyan na lang. Wala na yung number, wala na yung value na 10, 20, 30, 40. Kasi yung 10, 20, 30, 40, ibibigay yun ni user. Yung user mismo ang mag-i-enter. Ngayon, paano ka gagawa ng magpapa-enter ka sa user? Okay, paano yun? So, simple, gagawa ka ng cout. Sasabihin mo sa cout, please enter 5 number stored to array. Yan. Yung user mag-i-enter siya ng value. Kaya lang, dapat 5 number ilalagay niya sa array. So, paano yun? Dapat gagamit tayo ng, for example, gagamit tayo dito ng for loop or do while or while loop. So, ang gagawin ko dito is while loop. For example, while loop. Okay. Pwede akong gumamit ng while loop. Lagyan ko dito is gawin ko to ay gagawa ko ng isang variable int x, okay, is equal to 0. So yung x is less than or equal to 5. Okay, magi-input yung user. So cin number array x. Ayan. Yan yung enter ng user. Bakit ganyan ang pagsulat mo, sir? Dapat, diba dati cin tapos variable. Yes, this one is variable also, but mag-handle siya ng iba't ibang number. Depende sa i-input ng user. Okay? Paano yun? Siyempre, kailangan may ano ka dito. X++. Okay? So, itry nga natin kung paano. So, lagyan natin dito, enter number of array. Ganyan. Tapos yung x. Tapos ganyan. Ano nang pinagagawa mo siya, sir? Hindi ko naintindihan. Ito lang yan. Una, babasahin ng computer. Sasabihin ng computer, yung array na variable is hawak siya ng 5 number. Okay? Next, mayroon siyang dineclare dito na x na ang value is 0. Okay? Next, cout, ipiprint niya na to. How many numbers, please enter 5 number stored to array. So, kailangan, mayroon tayo ditong variable na np. Means input, cin. Tapos np. Yan. Ito yung unang tanong. So, siyempre, yung user maglalagay ng example 5. Pak. Yung 5, imbes na ito kasi, laging 5 yan eh.
laging 5 to. Kaya lang gusto ko, depende dun sa enter. For example, ang user nag-enter ng 2, so dalawang ikot lang ito. Ilalagay ko dito is in P. Anong nangyari dyan, sir? Naguluhan ako. Hindi ka maguguluhan kasi madali lang naman. Una, babasahin ito ng computer. Ang sasabihin, please enter 5 number stored to array. So, sabihin, mag-i-enter ka daw ng please enter, how many numbers? Gagawin na lang natin dito. How many numbers you want to store in array. Yan. Siyempre yung user, mag-i-input siya ng, halimbawa, 5. So 5 daw ang gusto niyang i-input sa array. So 5 ikot. 5 ikot ka mag-i-enter ng number. So try nga natin ito. Magana. Okay, may error dito. Cout. Ang cout hindi ganyan. Ganito. Okay. Cin. Oh. May error dito. Ano yung error? Please enter. Oh. Okay. Hindi to kasama. Hindi to kasama kasi ang wala to. Kasi ang cin hindi naman siya output kaya wala doon dapat ilagay na mga curly double quote. So ganyan lang. Okay. Try nga natin. How many numbers you want to input? So 3. I-enter ka dito. Kailangan maglagay din tayo dito ng tanong. Lagyan natin cout enter number for array. Ayan. Array X. Ayan. Yan. Okay na yung pag nagtanong yan, enter number for array 0. Array 0. So, mag-i-enter ka ng number. So, ganito yan. How many number you want to store in array 3? O, tingnan mo. Enter number for array 0. Asan yan? Enter number for array. Yan. Tingnan nyo, nakakulong siya sa double quote. Kaya, basta niya lang dito nilagay. Yan yan, oh. From here. Hindi kasama yung 0. Yan, ganyan. Yan yun. Whatever inside the double quote, ipiprint niya dyan or i-display. Kaya lang yung 0, asan yan? Ito yan, oh. Yung X, kung anong yung number nito, kasi sa una, 0 yan. So, magiging 0. Sa sunod na balik, magiging plus 1, magiging 1. So, 1 na to. Kaya nangyari, ganito nangyari. So, mag-i-enter daw ako ng number 50, 20, 10. Yan. How many numbers? 3. So, nag-input ako ng 3. And tapos. So, may laman na yung array natin na 0. Array 0 is 50. Array 1 is 20. Array 2 is 30. Gusto ko i-display yung mga in-input ko. So, pag-display, okay.
Pag-display mo, ganito. For int x is equal to 0, hindi na siya x. Bayan natin, int jj is equal to 0, jj is less than 2, 5. Kaya lang, hindi. Depende dun sa in-input ng user. Hindi 5. Okay, ganito. Nag-input ka ng 3, so magiging 0 hanggang 3 ang bilang. So, gj plus. Ayan. Anong ipiprint ko dito? Ipiprint ko is cout the array value are, lalagay ko dito yung array then gj. At gj, sir. Kasi, kung anong laman nung j, itong gj na 0, so magiging 0, so kukunin mo yung in-input ng user na sa 0. Gets nyo? Ganito lang yan. How many arrays? 3, 30, 20, 40. So, the array will be 30, 20, and 40. So, para maintindihan nyo, ang gagawin natin dito is the array value for array. Okay, tingnan mo array. Yan. Yan. Then, lagyan natin gj kasi from 0. Ganyan natin. Then, yung ganito. Yan, ganito na lang. Tapos, how many numbers? 5. Enter ako. Array 0, 20. Array 1, 10. Tapos, 30. Then, 35. Then, 40. So, makikita mo, print niya dito yung array 0 is 20, array 1 is 10, and so on. So, sana na-gets nyo siya. Okay? So, yun lang yung gamit ng array. Isang variable siya, pero kaya niyang hawakan kung ilang number ang gusto mong ilagay. Okay? So, yun lang naman. So, sana maintindihan nyo to. Marami pa akong example na susunod para mas lalo maintindihan. Okay. So, next will be another example. Okay. So, as you can see this one, ito yung nag-enter ka ng array, then i-display mo yung mga array na or yung mga value ng array na in-input mo. Okay? So ngayon naman, gawa tayo ng example na kung hahanapin niya yung pinaka smallest number na in-input mo. For example, nag-input ka ng 5 numbers, hahanapin niya dun yung pinaka mababang number. Okay? So, palitan ko tong code para mas maintindihan natin. Okay, first, we're going to declare here an array. Int, for example, array. Lagyan natin ng, for example, 50. This is the maximum. Okay?
declare tayo ng small. Okay. Next is declare tayo ng isang variable na x or mj. Okay. Ating settings. Okay, so next is, so nag-declare tayo dito ng variable na array with the 50 elements. Then a variable small m and j. This is our variable. You can change that one if you want. Then declare, gawin tayo dito ng tanong. Okay, see out how many numbers you want to enter. How many numbers you want to enter, like that. Cin, lagay natin dito is m. Okay, so the user, tatanungin siya ng system na mag-input ka how many numbers or how many numbers you want to store in array. Okay, next is this one. So siyempre kung magtatanong ka, pwede natin gamitin yung for loop. Lagyan natin j is equal to 0, j less than or equal to m, which is m is the numbers kung ilan ang gusto niyang i-input. Okay, kung for example nag-input siya ng 2, so dalawang ikot yan dito. From 0, 1. Okay, 0 or 1. Pwede natin alisin itong equal. Para kung mag-input siya ng 5, so mag-i-input siya ng 5, pero magsisimula siya sa 0. Kasi lagi natin ilalagay dyan 0 kasi yung array is laging nagsisimula sa index 0. Okay? Yan ang tatandaan nyo na ang array is nagsisimula lagi sa index 0. Okay. Then, gawa tayo dito ng tanong ulit. Cout, enter array. Ilagay natin dito itong ganito. Okay. Then yung j. Then ito. Yan. Ganyan. So gusto sabihin enter. Ito automatic lalabas to kasi nasa double quote siya. Kung makikita nyo, nasa loob siya ng double quote. So lagi siyang ilalabas. Enter. Pero ito may value. Depende doon sa ikot. So magsisimula yan sa 0 hanggang doon sa number na in-input ng user. Okay? Then, cin, lagay natin dito is r, then j. Yan. Bakit ganyan yan, sir? Kasi sa unang input mo, laging array 0. Okay? So magiging 0 to. So parang ang labas niyan, parang ganito. R0,
equal to kung ano ang in-input mo. Then sa sunod na naman, iikot magiging R1, kung ano in-input mo. Okay, so ngayon nakapag-input ka na. Ngayon hahanapin natin yung pinaka mababa. For example, ng input ka ng 1, 2, 3, 4, 5. For example, 5 number. Kukunin niya yung 1 kasi siya yung pinaka mababa. Okay, so paano yun mag-check ng smallest number? First, as you can see here, nag-declare ako ng small na variable. So, gamitin natin yung small. Okay. Then, array, automatic, ilagay natin yung array 0. Yung unang in-input mo, automatic, ilagay natin dun sa variable na small. So, gusto sabihin kung may 5 kang in-input, yung una, yun na yung pinaka-small. Imagine niyo na yung una, automatic yun yung magiging small. Then, i-check natin every loop. Okay? So, lagay natin ni j is equal to 0. J is less than 2m. Okay? Ano yung m? Kung how many. So, example, nag-input ka ng 5. So, 5 ikots yan. Okay? 5 ikot siya dito. Pero, i-check natin kung ito bang unang number or unang array element mo is yun na ba talaga yung pinaka-small, or else ilipat natin sa pangalawang gagawin natin yung halimbawa unang array, then i-check mo dun sa pangalawang array kung ito bang unang array is small. Pag nag-true siya, stay lang siya dyan. Pero pag yung pangalawa ang pinakamataas, ililipat natin yung pangalawang array doon sa small na variable. So, ganito yan, small. Ayan, array. Ilagay natin dito yung j. Ayan. Gusto sabihin, array 0, small. So, lagi siyang small. Pero, kailangan mag-if statement ka dito. I-check niya if small, yung una is greater than ba dun sa array j. Yan. Pag yung small is greater than, halimbawa, ganito na yan. Okay. I-display na muna natin. Cout. The smallest element in array is, lagyan natin ng ganyan, then lagyan natin yung small, then end line. Yan. So gusto sabihin, pag nag-input ka ng, for example, two numbers, so ito iikot ng dalawang ikot, di ba? So, mag-i-input ka ng, for example, 5 and 10. 5 and 10. Or 10 and 5. Okay. Yung 10, ilalagay na natin sa variable na small. Kasi 10 and 5, yung 10 is magiging 0 element. Yung 5 magiging 1. Okay. Yung 0 element, ilalagay na natin dito sa small. Ngayon, gagawa tayo ng isang for loop na paiikutin natin yung dalawang ikot, which is yung 5 and 10, i-check natin. Yung small ba or yung 10 ba is greater than sa element 0. Itong element 0 na to, yung 5. Yung 10. Siyempre, hindi siya greater than. Hindi rin siya equal kasi equal siya pero hindi siya greater than. So, hindi siya papasok dito. Lalabas siya dyan. Papasok ulit siya dito. Papasok siya ulit dito. Gets nyo? Okay. Halimbawa, ganito kasi yan. Halimbawa, nag-input ka ng 10 and 5. Yan.
Dalawang input. Ngayon, yung 10, ito yung 0, ito yung 1. Element 0 or index 0 and index 1. Yung index 0, which is 10, Phoenix natin yan dyan. Yung 0, okay. Imagine niyo na 10 yan. Kasi yan yung input mo. 10, ilinagay mo sa small. So, ang small na variable is 10. Ngayon, i-check natin yung dalawang number kung sino ang pinaka-small doon. So, gagawa tayo ng for loop na i-check niya yung dalawa. So, dalawang ikot. So, from 0 to m. Yung m is, ang in-input niya dyan is 2. Okay? Or 1. Ngayon, j is equal to 0. 0 is less than to 1. For example, less than to 1. True. So, papasok siya dito. Yung small is 10. Ang 10 ba is greater than to array 0? Ang array 0, okay, ang array 0 is yung 10. So, 10. Parang ganito yan. Ang mangyayari dyan. 10 is greater than ba sa 10? Siyempre, false siya. So, false siya. Bakit? Yung 10, hindi naman siya mataas sa 10 kasi equal siya. So, papasok siya. Lalabas. Hindi siya papasok dito. Okay. So, ngayon, kung makikita nyo, hindi siya pumasok dito. So, kung hindi siya pumasok dyan, still, ang 10 is, yun yung pinaka-small. Okay? So, 10 pa rin yung small. Ngayon, babalik siya dito. Magiging 1 na to. Magiging 1 na yung j. Then, magiging 1. Ito dapat ito is kailangan umikot siya ng so nag-input siya ng 2. So 1 is less than to 2. So kung 1 is less than to 2, yes, true. Papasok siya dito. Small, 10 pa rin yan, 10. Okay? 10 pa rin siya. Kung 10 siya, anong to? J. So 5. Ang 10 ba is greater than to 5? True. At ganito yan eh. Magiging true yan. So ngayon, kung true siya, kung 10 ba ay mataas sa 5, true. Pag true siya, itong number 5, ilagay mo dito sa small. So ngayon, ang small na is yung 5 na. Nagets nyo? Yung small is yung 5 na. Nakakalito, pero hindi nyo na lang yung sinabi ko. Kasi ganito yan. 10, then greater than to 5, true. So, yung j is 1 na siya. So, kung 1 na siya, andito na yung 5 yun eh. Ito yung 5, ipasa mo na dito sa small. Kasi itong operator na to, yan ay tinatawag na assignment operator. Ang assignment operator, it means kung ano yung nandito sa kanan, papahawakan mo siya sa kaliwa. Yan. Pag may ganito kayong nakikita sa programming, hindi siya equal. Depende sa language. Kasi pag C++ or C++ and Java and C, pag ito, assignment operator siya. Kung ano nandito, papahawakan mo, gustong sabihin, papahawakan mo dito sa variable na to. Pero kung ganito siya, equal yan. So, kaya ganito ang ginamit natin para hawakan niya yung element number 1, which is 5. Okay? So, ngayon, ang small niya is 5 na. Pagbalik niya dito, so magiging 2 na. 2 is less than to 2, so false na. So, balik siya dito, pasok siya dito. So, ang magiging output niya, the smallest element in array is 5. We will see. Hindi pa siya na-run, pero alam ko na kung anong mangyayari. Ang C out, hindi ganyan, ganito. Ang C in ganito. Okay?
Ayan. How many numbers you want to input? For example, 5. Array element ko na 30, 20, 10. Lagay natin is 5. Isa na lang, 7. Ano ang dapat yung ilabas dyan? Ang ilabas niya dapat dyan is 5. Okay? See, the smallest element in array is 5. So, we will change this one. Smallest in array is 5. So, ulitin natin. Enter number, for example, 3. Lagay natin is 100. Lagay natin is 200. Lagay natin dito is 50. So, kailangan ilabas na dito is 50. Okay. The smallest element in array is 50. Okay? So, I hope you understand. Madali lang siya. Dapat maintindihan nyo pa lang or magsusulat kayo sa papel, iisa-isahin nyo. Basta lang naman yan. Ito, ganito. Declare ka ng variable. Pagdating dito is magtanong ka how many numbers. For example, 5. This one will be mag-iikot siya dito ng 5 beses. So, mag-i-enter ka rin ng 5 beses. Kasi ito, mag-cin, it means mag-i-input ka, di ba? Next, yung smallest, gagawa ka ng isang variable, ilagay mo na yung first element. Ano yung first element? Kung ano yung una mong in-input, yun na yung pinaka-small. Okay? Ilagay mo na sa variable ng small. Ngayon, i-check mo lahat yung number na yon. So, para ma-check mo yun, kailangan mapaikot mo ulit yung or ma-check mo lahat ng numbers na in-input mo. Kaya, nag-for loop ako kung ilan yung in-input ko. For example, 5. So, 5 ikot ulit. Ngayon, yung una, syempre mag-false yan sa una. Hindi siya papasok dito. Sa pangalawa, dyan na yan mag-check. Kasi i-check na yung element number 1. Okay? Then, makikita mo na kung ang unang element mo is greater than, so papasok siya dito, ililipat niya yung, for example, ang in-input mo sa una is 5. Tapos, ang in-input mo dito sa pangalawa is 2. So, ngayon, mag-check siya, ang 5 ba is mataas sa 2? Sa 2, yes. So, ngayon, ang magiging laman na ni small is yung 2 kasi ipapasa mo na yung 2 dito. Ngayon, yan na yung output. Okay? Try natin ulit i-run. For example, enter, for example, 2. Lagyan natin ng 30. Lagyan natin ng 10. So, the smallest element in array is 10. Okay? So, I hope you understand this one. Okay, so now, another example, we are using the string array. As you can see, lahat ng example natin dito is mga numbers or integer. So ngayon, burahin ko to at maggagawa tayo ng example. Paano naman gamitin yung array pero string. Kaya sabi ko nga, tandaan nyo yung array is a single variable that can hold multiple values, which is the same data type. For example, integer. So, for example, you have 100 numbers. You can put into one variable, which is called array variable. Then, ito naman, string, ganun din. Kung marami kayong string, pwede nyo rin pahawakan sa isang variable which is array string variable. So, paano yun? So, pag-declare nun is ganito na yun. String, for example, programming. Programming is a variable with, for example, with index or element 4. So, sabihin, kaya niyang humawak hanggang 4 na string. Pwede mo rin yan lagyan ng ganito. Ganyan. It means, kaya niyang humawak ng kahit ilang numbers. Okay? So, lagay na lang natin dito is 4 para mas mabilis. So, paano maglagay ng data?
Kasi kung kanina nakikita nyo, nag-i-input tayo ng data. Nag-i-input tayo ng data at inilalagay natin sa index or sa element 0, 1, 2, like that. So ngayon, para ma-imagine nyo or makita nyo kung paano siya nilalagay, ganito lang yan. For example, gusto kong lagyan yung array or element number 1 as 0, ganito lang yung gagawin mo. Programming. For example, 0, ang laman niya is C++. Then, copy-paste ko to para mas mabilis. Sa index number 1, ilalagay ko dito is C. Dito, C. Ito naman sa index number 2, ilalagay ko dito is, for example, Java. Ayan, Java. Then, lalagay ko dito sa next is, for example, dito is element number 3. Lagay natin dito is C#. Ayan. As you can see, this one is fixed value. Ganito yung paglagay ng value sa array. Kasi kung kanina hindi nyo nakikita kung paano nilalagyan yung array, manual or fixed value. Kasi nag-i-enter tayo. So yung program is nag-iterate or ginagamitan natin ng looping. Kaya hindi nyo nakikita yung ganitong style. Yung ganitong style na ito is manual. Kung sa number, ganito lang yan. Tandaan nyo. For example, kung hindi nyo pa alam ang array, ganito ang gagawin nyo. Int A, B, C, D. Okay? Then, paano mo lalagyan ng number yung A, B, C, D? Or variable A, B, C, D. So, A, for example, 4. Then, B is equal to 5. 5. Then, C is equal to 6. Then, D is equal to 10. Ganyan yan. So, parang, kung makikita nyo kasi, itong ganitong style ng declaration, isa-isang number or isa-isang variable, may hinahawakan siyang iba-ibang, isa-isa din. Or parang, isang number, isang variable. Isang number, isang variable. So, nakikita nyo yung ganun. Sa array, isang variable, pero maraming data. Ano yung variable ng array? For example, ito. See? Isa lang ang variable niya, kaya lang dito lang siya nagkakaiba sa index 0, 1, 2, 3. Instead of ganito, instead of A, B, C, D, ginawa lang natin na isang variable, pero ito lang yung pagkakaiba. So parang kung i-imagine niyo, parang iba-iba din siya. Kaya lang, ang pangalan ng variable, isa lang. At mag-declare ng variable, ganito lang. Nagets nyo? So sana magets nyo. Ito, kung hindi ka pa marunong ng array, ang gagawin mo ganito. Magdi-declare ka ng, halimbawa may 4 na number, magdi-declare ka ng 4 na variable. Kasi yung every number may isang variable. Okay? Kaya lang, marunong na tayo ngayon ng array. Ang gagawin mo, isa lang ang variable mo, pero may mga data siyang iba-iba. It means, isang variable, kaya lang nagkaiba lang yung index. Lagi siyang magsisimula sa 0, 1, 2, 3. So, ang nangyayari, halos pareho lang siya. Halos the same lang siya nito. Ang kakaibahan lang is isang variable lang. Kaya lang, ito lang ang pagkakaiba. So, parang nag-declare ka rin ng 4 na variable. Kaya lang, sa array nga, sabi ko sa iyo, isa lang ang variable natin, pero dito lang siya nagkakaiba sa index. So, parang ganyan lang. So, sana nagets niyo yan. So, burahin ko na to kasi in-explain ko lang kung ano ang pagkakaiba ng array doon sa normal na pag-declare ng variable natin sa ng ibang programming, ng ibang, what do you call this one? Yung dati nating topic. So, ngayon, nasa array tayo, kaya ang declaration ng array ganito. For example,
declare din tayo dito ng integer int array ganito. So 4 din. So ang gagawin ko, lalagyan ko rin siya ng number. So parang ganito kanina. So A, B, C, D, pero ganito na lang ang gagawin ko. Array 0, same variable lang siya, lagyan mo ng 4. Array 1 is equal to 5. Array number 2 is equal to 6. Then array number 4 is equal to, lagyan natin ng 10. Example. See, as you can see, apat din siyang ganito. Apat din siya, pero ang nakikita nyo dito is isa lang yung name of variable. Ang pagkakaiba lang yung index 0, 1, 2, 3. Okay? 4. Ganon. Yun lang yung pagkakaiba. Instead na mag-declare ka ng apat na variable na magkakaiba, for example, A, B, C, D, ganito na lang ang gagawin mo. Nasa array na lang siya. Trip nyo yan kung ano ang gusto nyo or saan kayo madadalian. At may gamit din tong array na hindi kaya ng mga normal variable lang. So ito, magkagandahan nito is, andito lang sa isang variable. So kung gusto mong i-display, isa lang ang variable na gagamitin mo. Nagets nyo? Halimbawa, yung A, B, C, D, kung gusto mong i-display yon, kailangan i-specify mo yung A, B, C, D. Pero ito, isang variable lang gagamitin mo. Yung index lang ang maggagalaw or iiba para ma-display mo yung data. So, for example, i-display ko tong, talagin ko dito is display string array. Gusto kong i-display ito, itong data na to. So, pag display niya, kung hindi pa kayo marunong ng looping, ang gagawin mo, pwedeng ganito. Programming 0. Yan. Yan. Ang output nito, C++. Pwedeng ganito yan. 1, 2, 3. So, lagay natin dito, 1, 2, 3. Yan. Display of string array is ganito. Kung hindi kayo marunong ng array. What if ito is more than 2,000 lines? 2,000 lines. So, 2,000 lines din kayo nito. 2,000 lines din kayo. So, hindi na maganda. Kasi what if 100,000 lines? So, 100,000 lines kayo magta-type. So, kaya ginagamit natin yung looping para konting code lang or maliit na code lang, kaya niyang i-execute yung 1,000 of data. Ganon din dito sa displaying. Lagay ko na lang displaying integer array using no loop. Lagyan natin no loop, hindi siya maglo-loop. So ang gagawin mo dito is cout array 0. Yan, ganyan. Ita-copy ko lang to para mas mabilis ako mag-type. Yan. So babaguhin ko lang 1, 2, and 3. So para sabi ko nga, para mag next line, lagyan natin ng end line dito. Lahat natin siya lalagyan ng end line para yung output niya pababa. Okay. Yan. 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 Ito naman. Yan. Lagyan natin ng isang cout dito. Lagyan natin dito is displaying data. We displaying integer array with using no looping. Ayan, like that. Then end line. Gayon din dito. Copy paste ko to dito para hindi na ako nagta-type ng displaying string array
using no looping. Okay. Gagana to. Ganito. Yan. Try natin. Oh, what is the error? Cout. Ano na sabi dito? May error. Cout. Ako yung nandito. Oops. Mali to. Kasi 4 yan. Yung dapat 3. Kasi yung index natin is 4. Kung magsisimula ka sa 0, 0, 1, 2, 3. So, 4, pero nagsimula ka sa 0, so, hanggang 3 lang. Kaya, may error siya na parang out of range, out of index range. Ganun ang error niya. Okay. Ganun din dito. Dapat 3 yan. Okay. Nangyari. End line. Hindi end. End line. Yan. Okay. So, dapat, yun ang sinasabi ko sa inyo. Yan yung display. Okay. Kung makikita nyo, ito yung paglagay ng value. Okay. Nung nilagyan mo ng value, print mo na siya. Ito naman, nilagyan mo ng value, print mo na siya with no looping. Okay, with no looping. So, ito ang nangyari. Ito yung sinasabi ko sa inyo na itong video ko is parang wala siyang editing. Pwedeng magkamali ako dito, kaya maghihintay kayo nung result. May didebug ko siya, pero hindi ito perfect na na automatic magra-run. So, magdidebug tayo dito kasi wala naman edit. Hindi ako nag-edit ng mga video. So, hindi naman ako vlogger. Okay. So, next is, as you can see here, ito yung pag-display na with no looping. Hindi ka gumamit ng loop. Kaya, ang nangyari, magta-type ka ng marami. Okay? So, ngayon, dito naman natin ilalagay yung displaying data or displaying string array with looping. Yan. So, i-display ko to. Yan. Na ang gamit ko is loop. Ano yung looping? So, gamitan ko ng for loop. For int x is equal to 0. Laging 0 kasi ang index ng array is laging 0. X is less than or equal to less than to 4. Yan. Bakit 4? Kasi 4 yung maximum na natin doon. Di ba? Pero hindi siya equal. So, parang hanggang 3 lang siya. 0 hanggang 3. Then, x plus plus. Ayun. So, pag display ko niyan, mag-cout lang ako dito. Cout, programming, then x, then end line. Yan. Ano ang pagkakaiba? So, you can see, ito nag-type ka ng 5. Ilagay ko na rin to dito para maintindihan. Dito sa taas, bakit sa taas? Kasi hindi ko naman yan ipiprint lagi. So, dito displaying array with looping. As you can see, dito nag-type ka dito ng 4 na linya. Pero dito, ito lang ang ita-type nyo. Ito lang yung nag-iiba. Ito, naglagay kayo na, finish nyo dito na 0, 1, 2, 3. Pero ito, iikot siya na parang ganyan din ang mangyari. 0, 1, 2, 3. Yan. Okay? So, sana nag-gets nyo yan. Yan ang pag-display ng array. Then, punta naman tayo dun sa isa. Displaying integer array with looping. Yan. Integer naman to. Ganito rin. Copy-paste ko to. Copy-paste ko ha.
palitan ko lang tong integer array with looping. Palitan ko rin ng variable nito, for example, y. Pero itong array. Yan. Y. Post. So, instead of, ito madali lang to kasi 4 lang. What if 100 yan? So, 100 na lines kayo magta-types kayo ng sobra-sobra. Ang dami. So, ito lang. Kahit 1,000, ito lang ang lagi nyong ita-type. Ito lang yung magbabago. Okay? 1,000. Depende yan sa index length. Okay. Ngayon, as you can see here, i-run ko muna siya, no? I-run ko muna siya. So, ayan, gumana naman siya. Ito yung displaying string with no looping. So, ito yung mga tinype natin. Yan, no? Ito yan, no? Okay? Ngayon, ito naman yung array. Yan. Ito. Ngayon, ito naman yung same output, pero ang pag-display lang is ganito. Naka-for loop lang siya. Okay. Looping lang yung ginamit natin. Ngayon, ang tanong is, sir, as you can see here, 4 lang yung nilagay mo. Okay. What if 5 yan? What if 1,000 ang nilagay ko dyan? So, dito, lagi kong lalagyan ng 1,000. Paano kung nagkamali ako? Halimbawa, dito is 5. Pero nilagay ko dito 4. So, yung looping ko hanggang 4 na ikot lang or 4 lang makukuha niya. So, para maiwasan nyo yan, ang gagawin nyo is kukunin nyo yung length ng array. Halimbawa, itong programming dito, ito yun. Diba 4 ang nilagay ko. Naka-fix na 4 yan eh. Paano kung 5 yun? Di 4 lang ang makukuha nito. So, para maiwasan nyo na yan is lalagay nyo dito is programming then dot programming array. Di, wala na to. Programming array dot length. Yan. Yan. Okay? So, ito yun. Sinasabi ko sa inyo. Programming dot length minus 1. Bakit minus 1? Kasi parang ang bilang niya is 4 minus 1. Ito kasi pag programming pag length, automatic binibilang niya parang magsimula siya sa 1. Okay, kaya minus 1 para magsimula siya sa 0. So wag mang minus 1 ka lang. Try lang natin kung gagana siya. Okay, string. Okay, may string na siya. Anong sabi dito? Programming. Dot length. String dot length. Okay, so hindi siya nagana sa C++. Pero sa ibang programming language, I think sa Java, nagana siya. So sa C++, para makuha mo yung length or yung maximum number of the array element is ganito.
magdi-declare ka ng variable na, for example, length. For example, length. Then, size of programming. Then, lagay mo dito is yung size of programming. Okay. Ganyan. Then, divide size of programming 0. Yan. Ito, gagana na to. Alisin natin to. Yan. Then, ito, ilagay natin dito sa yan. So, ayan, the same. Instead of putting here the 4, pwede mo na siyang i-compute doon or kunin mo yung length. So, ang pagkuha ng length, ito, fixed na yan. Fixed code na yan sa pagkuha ng length. Gagawa ka ng variable na kahit anong name or ito, gumawa ko ng isang variable na length. Then, itong size of programming, lalagay ko size of programming. This is the syntax. Then, this one, divide, then programming from 0. Okay? Then, makukuha na yung length. Para ma-display natin yung length, tingnan natin. Cout, titingnan natin dito. The length of programming array is, yan. Titingnan natin kung anong i-display niya. Length. Okay. Tingnan natin. Okay. Run natin ulit. The length of is 4. 4 daw. Lagyan natin ng end line dito para mas mabasa natin maayos. Okay, kung makikita mo, ito hindi mo alam kung anong numero nito or anong value nito. So, kaya nilagyan ko nito para mas maintindihan natin yung length niya, kung anong length. End line. Okay. Yeah. The length of the programming array is 4. So, kaya yung 4, nilagay natin dito. So, instead of 4 na value ganyan, ganito na lang. Kasi kung mag 5 man to, kung for 5, then naglagay ako dito ng isa pa, lagay ko dito is .NET. .NET. Yan. Hindi mo na to papalitan kasi automatic i-compute na niya ni itong variable na length, kukunin niya na yung length. Kaya pag trinay mo siya, automatic mag-run. So, ito, kung makikita mo, naging 5. So, ang display niya dito is, ayan na, display niya na lahat ng data. Okay? Pero, palitan natin ito ng 4 para ilabas niya yung data. Ayan, lahat siya dyan. Okay? So, I hope you understand this topic. This will be the array. So, marami pang example ng array, paano i-reverse ang data, paano gagawa ako ng example na puro naman mga program. So, wala naman dun explanation. Ito kasi, ang purpose natin dito is to understand. Okay, ang purpose natin dito is like yung nasa school kayo. Ini-explain ng teacher nyo kung ano ang gamit nung array. Pero dito, nakita nyo kung paano siya basahin ng compiler. Ang importante kasi, ang purpose ko dito is maintindihan nyo kung paano binabasa ng compiler yung pinagtatatype nyo dyan sa program nyo. Kasi kahit hindi pa kayo nagpo-program, kahit hindi pa kayo naglalagay dito, maiisip nyo na agad yung result. Okay? Kahit hindi nyo pa niraran, naiisip nyo na agad yung result niya. Okay? So this is basic, but this is the foundation. Kasi hindi naman lahat nagsimula doon sa na agad, yung pinakamahirap na dito na. Ito na yun eh. Ito yung basic, pero ito na yung gagamitin mo doon sa kung saan man na mga scenario. Okay? So I hope you understand. So this will end our part number 3. This part number 3 is only focused on array.
So the next part number 4 of the tutorial will focus on the functions. So yun, maganda naman yan. Magandang topic naman yun at gamit na gamit yun. At bago kayo pumunta or bago natin puntahan yung mga next part, kailangan yung maintindihan yung part 1, part 2, and part 3. So uulit-ulitin nyo lang yun para na rin kayong nasa school yan. At kung may tanong kayo, i-comment nyo lang doon sa ano natin, sa comment box natin doon. At mare-replyan ko naman yan at masasagot natin sa abot ng ating magakaya. Okay? Thank you very much. So I hope you learn and enjoy our video. Thank you.